Kung puro sermon ang pinapanood mo ngunit wala kang church, family na kasama sa paglago, maaari ka bang maging tunay na alagad ng nag-iisa? Na ng ingay ng mundo, may tinig ng pag-asa na patuloy na umaabot sa bawat puso. From the mountains to the cities, mula sa bawat tahanan hanggang sa bawat puso ng Pilipino sa buong mundo. Welcome to Living Word Radio. The voice of inspiration across the airwaves. Kasama si Pastor DJ Amordi. Hatid ang salita ng Diyos, inspirasyon at pag-asa. Araw-araw. Broadcasting live every 5:30 a.m. Ito ang inyong tahanan ng pananampalataya. Living Word Radio. Good morning! Magandang umaga ulit mga minamahal kong mga kaibigan, mga kapatid. Ngayon ay araw ng Thursday, July 30, 2026. Ang titulo po ng ating pagbubulay-bulayan ngayon ay The Church is not content. It's a covenant community. Ang ating main text ay mula sa Hebrew chapter 10 verse 24 to 25. Ang sabi diyan ay huwag nating kaliligtaan ang mga pagtitipon. Ngayon pong araw ay mapapag-aralan po natin kung ano ang tunay na hangarin kung bakit meron tayong mga church. The church is not a content, it is a covenant community. Ang iglesia ay hindi lamang pinapanood, ito ay pamilyang dapat bilang at pinaglilingkuran. Send hello sa lahat ng mga kaibigan po natin dyan. Tuloy-tuloy po muna tayo sa ating pagbubulay-bulay at greetings po ay nasa bandang huli. Mabuhay po ang Panginoon, mabuhay po tayong lahat. Ang Panginoon po natin ang siyang pinakasentro, ang Panginoong Hesus Kristo, ang siyang ating itataas. Ang main text po natin na Hebrews 10:24 to 25, ang supporting scriptures mula sa Acts 2 verse 41 to 47, 1 Corinthians 12:12 to 27, Romans 12:4 to 5, Galatians 6:1 to 2, Ephesians 4:11 to 16, and 1 Peter 4:10, and Matthew 28:19 to 20. Kung puro sermon ang pinapanood mo ngunit wala kang church, family na kasama sa paglago, maaari ka bang maging tunay na alagad na nag-iisa? Magandang araw, magandang umaga at isang mapagpalang pakikinig sa inyong lahat, mga minamahal nating mga kapatid at kaibigan. Saan mang bahagi kayo ng Pilipinas o ng buong mundo naroroon ay maraming salamat sa inyong patuloy na pagsama at pakikinig sa ating programa. Ako po ang inyong lingkod, Pastor DJ Amordi, at kayo nakatutok sa Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Ito po ang episode na 90, ang ating napapanahong paksa. The church is not a content, it is a covenant community. Ang iglesia ay hindi lamang pinapanood, ito ay pamilyang dapat kabilang at paglingkuran. Nandito po ang mga ilang pastors. So kung kayo nasa lugar na yan ay pwede po kayong dumalo. Nandyan si Pastor Roman Dagdag ng Jesus the Solid Foundation, Manaring Nagilian, Isabela. Nandyan si Pastor Manny Gadingan Nantes ng Itchagi, Isabela.
At nandyan din si Pastor Nelson Bunyag. Pakiano mo na lang yung total address mo. Baka sakaling may mga listeners tayo dyan sa paligid mo ay pwede silang pumunta dyan sa iyo. Anyway, ang atin pong paglilingkod sa Himpapawid ay hindi lamang po nakatuon sa isang simbahan. Katulad ng nasabi ko, ang sentro po ng ating pananampalataya ay ang Panginoong Hesus Kristo. Mga simbahan na kung saan ay itinataas lamang ang ating Panginoong Hesus. Ang tinatawag na non-denominational churches. Sinabi mong non-denominational churches ay wala pong kinikiling ang simbahan saan ka man naroon. Ang tanging nakasentro ay pinag-aaralan lang po natin ay ang banal na kasulatan. Napakaganda po ang teknolohiya sa pamamagitan ng cellphone at internet. Maaari tayong makinig sa sermon, worship songs, devotional, podcast at Bible studies kahit saan. Ngunit may isang mahalagang katotohanan. Hindi natin dapat na talikuran. At yan po yung physical na pagdalo sa mga churches at pakikipag-niig, pakikipag-isa, pakikipagdaupang palad sa mga kapwa nating mananampalataya. Gagawin natin ito hanggang sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ang online Christian content ay maaring makatulong sa ating pananampalataya. Ngunit hindi nito kayang ganap na palitan ang tinatawag na local church. Hindi tayo tinawag upang maging audience lamang. Tinawag tayo upang maging bahagi ng katawan ni Kristo. At sa mga sponsors naman ay pwede naman kayo mag-sponsors para magpatuloy dahil po ang internet, ito po ay binabayaran talaga. Formal na internet at kung paano natin maiparating sa iba't ibang dako ng mundo ang pamamahayag ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin sumaglit. Manalangin po tayo. Ama naming Diyos, maraming salamat sa church na itinatag ni Kristo at binili niya sa pamamagitan ng kanyang sariling dugo. Salamat dahil hindi mo kami tinawag upang mamuhay ng nag-iisa. Inilagay mo kami sa isang spiritual na pamilya kung saan kami ay maaring sumamba, matuto, maglingkod, magmahal, tumawag ng pagtutuwid at magdala ng pasanin ng isa't isa. Panginoon, buksan mo ang aming isipan upang maunawaan namin ang tunay na kahulugan at layunin ng iglesia. Patawarin mo kami kung minsan ay tinuturing namin ang church bilang programa lamang na maaari naming panoorin kapag convenient. Patawarin mo kami kung nais lang naming tumanggap ngunit ayaw naming maglingkod. Magbigay, magsakripisyo at makipag-ugnayan sa iba. Hinihiling namin ang Banal na Espiritu na mangusap sa bawat isang tagapakinig. Pagalingin mo ang mga nasaktan sa iglesia, ibalik mo ang mga lumayo, palakasin mo ang mga nanghihina, at tulungan mo kaming maging tapat na bahagi ng katawan ni Kristo. Naway ang mensaheng ito ay maging malinaw, biblikal at nakasentro kay Jesus. Dalangin din namin, Lord, na sa kasalukuyan ay may mga sakit, may nararamdaman sa kanilang mga katawan. Idampi mo ang iyong mapagpalang kamay sa kanila, Panginoon. Maraming salamat at kami po ay nagpapatuloy. Samahan niyo po kami. Sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, nabubuhay tayo ngayon sa tinatawag na digital age. Sa loob lamang ng ilang segundo, maaari tayong pumili ng preacher, worship service, devotional, Bible teacher o Christian content creator na gusto ang isang mensahe. Maaari nating scroll kapag mahaba ang sermon. Maaari nating i-pass forward kapag nakaramdam tayo ng discomfort. Maaari nating i-close ang video kapag ayaw natin sa challenge. Maaari tayong humanap ng ibang speaker na mas komportableng pakinggan.
Dahil dito ay may panganib na ituring natin ang pananampalataya bilang isang suri ng isang uri ng religious entertainment. Nagiging consumer tayo ng Christian content. Nakikinig tayo ngunit hindi nakikibahagi. Nanonood tayo ngunit walang accountability. Maaari tayong mag-sermon notes ngunit walang kapatid na tunay na nakakakilala sa ating kalagayan. Marami tayong online teachers ngunit walang pastor na gumagabay sa atin. Marami tayong followers at online friends ngunit walang church family na kasama nating umiiyak, nananalangin, naglilingkod at lumalago. Ngunit ang iglesia ay hindi lamang channel na sinusundan. Hindi ito event na pinupuntahan lamang kapag convenient. Hindi ito performance na ating hinuhusgahan. Ang iglesia ay katawan ni Kristo. Ito ay espiritual na pamilya. Ito ay covenant community, isang sambayan ng tapat kay Kristo na may pananagutan sa isa't isa. Itong pong main text natin sa Hebrew 10:24-25, basahin po natin. At ating isaalang-alang kung paano natin mapupukaw ang isa't isa sa pag-ibig at mabubuting gawa. Na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ugali ng iba, kundi palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na habang nakikita natin napapalapit ang araw. May ilang mahalagang salita sa talatang ito. Yung sabi pong nalalapit ang pagdating ng Diyos. So nandiyan na po, kompleto na po ang mga sinyales. Ito pong ginagawa natin ay may patutunguhan. Ito po ay yung paghihintay sa muling pagbabalik ng ating Panginoon. Ang sabi dito ay isalang-alang natin ang isa't isa. Pukawin ang isa't isa. Huwag pabayaan ang pagtitipon, palakasin ang loob ng isa't isa. Pansinin natin, hindi lamang ito tungkol sa personal na pananampalataya. Ito ay tungkol sa pananampalatayang isinasabuhay kasama ang ibang mananampalataya. Kung titingnan po natin ang background ng libro ng Hebrews ay sinulat sa mga mananampalatayang dumaranas ng pressure, paghihirap at pag-uusig. May ilan sa kanila na nanghihina, may ilan na maaring natatakot ng makipagtipon dahil sa panganib. Kaya samantalahin po natin mga minamahal na kapatid, dahil wala pang pumipigil sa iyo na umattend. Darating po ang panahon na pati itong internet natin ay hindi na natin marinig. Kaya kailangan po ang mga talata ng Biblia ay saulado po natin. May ilan na unti-unti nang lumalayo sa kanilang Christian community, kaya hinihikayat sila ng manunulat, huwag ninyong pabayaan ang inyong pagtitipon. Ibig sabihin, ito pong manunulat ng ating apostol na sumulat nito, hindi dahil ang pagpunta sa church building ang nagliligtas sa tao. Ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya sa pananampalataya kay Kristo. Ngunit ang isang tunay na mananampalataya ay hindi nilikhang mamuhay ng hiwalay sa katawan ni Kristo. Kailangan natin ito kapag mahina, sugatan, nalilito, tinutukso at pinanghihinaan tayo. Okay, dako po tayo sa ating main text, main point 1. The church is a body, not an audience. No, ang iglesia ay katawan, hindi tagapanood lamang. Ibig sabihin, nandyan, makikinig ka lang tapos uwi ka na. Ang sabi po sa 1 Corinthians 12:27, kayo ang katawan ni Kristo at ang bawat isa sa inyo ay bahagi nito. Ang iglesia ay inilalarawan bilang isang katawan. Ang katawan, bawat bahagi ay may tungkulin. Mayroon tayong mata, may kamay, may paa, may tainga. Magkakaiba ang gawain ngunit iisa ang katawan. Ganyan din po, mayroon tayong iba't ibang churches. No? Magkakaiba man ang ating ginagawa.
ngunit tayo po ay iisa. Hindi sinasabi ng kamay na hindi mo kailangan ng paa. Hindi sinasabi ng mata na ako lamang ang mahalaga. Ang bawat bahagi ng ay kailangan. No? Ganon din po sa iglesia o sa mga churches. Hindi lamang pastor ang may ministeryo. Hindi lamang worship leader ang ginagamit ng Diyos. Hindi lamang preacher, musician o church officers ang mahalaga. Bawat mananampalataya ay bahagi ng katawan at may tungkuling gagampanan. Maaring ang iyong ministry ay manalangin para sa iba, dumalaw ng may sakit, magbigay ng encouragement, magturo sa mga bata, tumulong sa nangangailangan, maglinis ng church facility. Pumunta ka doon at tumulong bago magbukas ang simbahan. Pwede kang maglinis, maghanda ng pagkain, ayan, magbigay ng donasyon, gumamit ng media at technology para sa gospel. Ito pong ginagawa natin ngayon. Makinig sa taong dumaranas ng mabibigat na problema. Magbahagi ng iyong testimony. Ang testimony ay sinasabi mo sa harapan ng mga tao na purihin ang Diyos dahil ako ay kanyang tinawag at simula nung ako'y nasa kanya, nagkaroon ako ng peace of mind. Yan po yung mga testimony na mga karanasan natin kung paano nagwo-work o ang Panginoon sa ating buhay. Hindi lahat ay nakikita sa entablado. Ngunit walang tapat na paglilingkod na hindi nakikita ng Diyos. Lahat po ay nakikita ng Diyos. Ang church ay hindi po restaurant kung saan ay naghihintay lamang tayo ng serbisyong magugustuhan natin. Hindi po tayo customer. Tayo po ay bahagi ng pamilya. Hindi lamang tayo nagtatanong ano ang makukuha o anong makukuha ko sa simbahan. Dapat din nating itanong na paano ako makakapaglingkod? Ano kaya ang aking maibabahagi sa katawan ni Kristo o sa simbahan? Ito po ang pangalawang points. The church is a family that walks together. Ang iglesia ay pamilyang magkakasamang lumalakad. Sabi sa Romans 12:15, tayo bagaman marami ay isang katawan kay Kristo, sa bawat isa ay bahagi ng isa't isa. Ayun, nabanggit ni Pastor Nelson, no? The New River of Life Christian Fellowship Church sa Dinalupihan, Bataan. Yan. Kung malapit po kayo dyan, ay pwede nyo pumuntahan yan. New River of Life Christian Fellowship Church, Dinalupihan, Bataan. Maraming salamat po, Pastor Nelson. Ang Christian life ay hindi solo journey. Kailangan natin po ng mga kapatid na makakasama sa ating lakad. May mga panahon na malakas ang ating pananampalataya. May mga panahong nanghihina tayo. May mga panahon na kaya nating magpalakas ng iba. May mga panahon na tayo naman ang nangangailangan ng tulong. Ang sabi sa Galatia chapter 6 verse 2, magdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa at sa gayon ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Paano natin madadala ang pasanin ng isang tao kung hindi natin siya kilala? Paano tayo mananalangin ng personal kung wala naman tayong tunay na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo? Paano tayo magtutulungan kapag itinatago natin ang lahat ng ayaw nating makipag-ugnayan? Sa church family, may mga taong makikinig sa iyo. Noong nandito ka sa mundo at umalis ka sa dati mong kinagawian, huwag kang mag-alala dahil mas marami kang mas maging kaibigan na matutuwid at mayroong patutunguhan. Kung noong araw po, yung mga ginagawa po natin na alam nyo na, yung mga ginagawa natin noong araw, lalong-lalo na sa mga nasa dilim.
So meron ka pong magkakaroon ka ng mas maraming kaibigan. Magpapaalala sa iyo ng mga pangako ng Diyos. Magtutuwid sa iyo kapag lumilihis ka. Hindi yung ibubuyo ka kung ano yung gagawin mong masama. Sasama sa iyo sa panahon ng pagluluksa. Magdidiriwang kasama mo sa mga pagpapala. Hindi perpekto ang iglesia or ang simbahan dahil binubuo ito ng hindi mga perpektong tao. May mga nagsasabi na ayaw kong pumunta ng simbahan kasi puro banal yung mga tao doon. Nagkakamali ka, kaibigan. Ang simbahan po kaya sila nagpupunta roon upang malinis ang katawan or kasalanan, I mean. Para pang hospital yan. So hindi po yan lugar ng puro banal. Yes, nandoon po tayo upang sumamba at nagiging banal lamang tayo sa pamamagitan ni Jesucristo. Nais kong maintindihan po ninyo, kailanman po ay hindi po tayo kailan magiging totally banal. Araw-araw po tayo nagkakasala ng hindi natin alam. Kung isusuot lamang po natin si Jesucristo sa atin, sa buhay po natin, yan po ang titingnan ng Panginoong Jesus, hindi po si ikaw. Pag-akyat po natin doon, ang nakikita po ay ng Diyos ay ang Panginoong Jesucristo na isinusuot po natin araw-araw. Pag tinanggal mo si Jesucristo sa iyong buhay, ay ikaw na yan. So yun po ang makikita kung bakit paano tayo tatanggapin ng Panginoong Diyos ng dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Alalahanin po natin, ang sabi doon ay ako ang daan at ang katotohanan at siyang buhay. Kung hindi ka dumadaan sa Kanya, saan ka patungo? Baka papunta ka doon at mahuhulog na lang sa pangin. May taong maaring makasakit. May mga pagkakataong hindi maibigay ng leaders ang inaasahan natin. Alam niyo po sa simbahan, ganyan po Minsan ay nakikita lamang, nakita ko yan nagbabasa nga yan sa Biblia ay doon. Tapos sa simbahan ganito, ganyan. Pero hindi yun po dapat ang ikakatisod natin. Pumupunta po tayo sa simbahan upang sumama sa pakikipag worship sa ating Diyos. Ngunit ang sagot sa imperfection ay hindi palaging paglayo. Kadalasan ito ay pagpapatawad, pag-uusap, pagpapakumbaba, pagtutuwid, at restoration. Ang church ay hindi museo ng mga perpektong tao. Ito ay spiritual na ospital ng mga taong binabago ng biyaya ng Diyos. So baka kailangan mo na magpa-check up. Di ba kailangan mo pumunta sa clinic, pumunta sa hospital? Ganyan po yun. Ang mga simbahan po ay spiritual na hospital. At kailangan po ng ating spiritual. Okay, dako na po tayo dito sa ating point 3. True disciples requires commitment. Ang tunay na discipleship ay nangangailangan ng pananagutan. Maaari kang makinig sa isang daang sermon, ngunit mananatiling hindi nagbabago. Maaari kang magkaroon ng maraming Bible apps, ngunit walang regular na pagsunod. Maaari kang sumunod sa maraming Christian influencer, ngunit walang sino mang personal na nagtatanong, kumusta ang relasyon mo sa Diyos? Kumusta ang pamilya? May kasalanan ka bang pinagtataguan? May kailangan ka bang ipanalangin? Naipamumuhay mo ba ang iyong natututunan? Ito ang mga mahalagang accountability. Ang tunay na discipleship ay hindi lamang transfer of information. Ito po ay transformation through truth, relationship, example, correction, and obedience. Si Jesus ay hindi lamang nagbibigay ng lectures sa kanyang mga alagad. Kasama niya ang mga disipulo niyang kumain. Kasama niya silang naglakbay. Nakita nila kung paano siya manalangin. Nakita nila kung paano siya naglingkod. Itinuwid niya sila kapag sila ay nagkakamali. Tinuruan niya silang sumunod.
Ganon din po ang discipleship sa ating local churches. Kailangan natin ng mature believers na maaring gumabay sa atin at habang tayo ay lumalago, kailangan din nating tumulong sa iba. Hindi lamang tayo dapat maging disciples, tinawag din tayong gumawa ng disipulo or make disciples. No? Ikaw ay disipulo and make disciples. Ang sabi po ng Panginoon, sabi niya ay go and make disciples, di ba? Sinabi niya dyan na before na humayo kayo at gawin ninyo silang mga alagad ko. Be doers of the word. So yan po yung binabanggit yan bilang isang disciple. Okay, be doers of the word. Go and make disciples. Yan po yung sinabi niyan. Every believer has a ministry. Bawat mananampalataya ay may bahaging gagampanan. Sabi sa 1 Peter 4:10, gamitin ng bawat isang kaloob na kanyang tinatanggap. So tayo po ay inuutusan. Tayo po ay sinabihan ng Panginoon, go and make disciples. Bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang biyaya ng Diyos, may kaloob. May kaloob kang mula sa Diyos. Purihin ang Diyos, no? Maaring hindi ito kapareho ng kaloob ng iba. Maaring magkaiba tayo ng kaloob. Hindi mo kailangang maging preacher upang magamit ng Panginoon. Hindi mo kailangang maging mahusay na singer. Hindi mo kailangang maging sikat. Ang tanong ay hindi kasing husay ko ba sila? Ang tanong ay, tapat ko bang ginagamit ang ipinagkatiwala sa akin ng Diyos? May mga taong mahusay magturo. May mga mahusay makinig. May mapagbigay. May mahabagin. May mahusay sa music. May mahusay sa administration. May mahusay sa hospitality. May mahusay sa media graphics, photography, broadcasting, or technology. Ang bawat kaloob ay dapat gamitin hindi upang itaas ang sarili, kundi upang patatagin ang katawan ni Kristo. Ang problema ay kapag ang karamihan ay nanonood lamang at iilan ang gumagawa ng lahat. Ang church ay lumalakas kapag bawat bahagi ay gumaganap ng tapat. Sabi sa Ephesians 4:16, ang katawan ay lumalago habang ang bawat bahagi ay gumagawa ng kanyang tungkulin. Dadako na po tayo sa ating panglima na puntos. The church exists to make disciples. Ang iglesia ay sinugo upang gumawa ng mga alagad, to make disciples. Ang iglesia ay hindi lamang nagtitipon-tipon upang magkaroon ng magandang fellowship, hindi lamang upang marinig ang magandang music, magagaling na banda ng kanilang church, hindi lamang po upang magkaroon ng programang nakakaaliw. Tayo ay may misyon. Sinabi ni Jesus sa Matthew 28:19-20, humayo kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan sila sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, at turuan silang sumunod sa lahat ng iniuutos ko sa inyo. Ang church ay tinawag na ibahagi ang mabuting balita. Akayin ang tao kay Kristo. Bautismuhan ang mga sumasampalataya. Turuan silang sumunod, sanayin silang maglingkod, isugo sila gumawa ng mga alagad. Hindi lamang tayo niligtas mula sa kasalanan, iniligtas tayo para sa mga iisang layunin. Hindi lamang upang umupo, kundi upang humayo. Hindi lamang upang tumanggap, kundi upang magbigay. Hindi lamang upang mabless, kundi upang maging blessing din sa iba. The early church, a model of community, covenant community. Yung mga nauna po, no? Basahin natin ang larawan ng unang iglesia.
Sa Acts 2:42, nananatili sila sa turo ng mga apostol, sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay, at sa mga panalangin. May 4 na bagay na makikita po natin dito. Una, nananatili sila sa turo ng salita. Hindi po entertainment ang sentro ng iglesia. Ang katotohanan ng Diyos ang pundasyon. Ikalawa, nagkaroon sila ng fellowship. Hindi lamang sila nagkasabay sa isang lugar. Ibinabahagi nila ang kanilang buhay. Ikatlo, sama-sama nilang inaalala si Kristo. Ang pagpuputol-putol ng tinapay ay nagpapakita ng fellowship at pag-alala sa sakripisyo ni Jesus. Ika-4, nananalangin sila. Ang iglesia ay hindi umaasa lamang sa talento at programa. Umasa ito sa makapangyarihan o sa kapangyarihan ng Diyos. At ano ang bunga? Nagkaroon ng pagkakaisa, generosity, worship, witness at patuloy na pagdagdag ng mga taong naliligtas araw-araw. Alam niyo po yung burning coal, yung uling, isipin ng maraming nagliliyab na baga na magkakasama sa apoy. Habang magkakadikit sila ay nananatili ang init, patuloy silang nagliliyab. Ngunit kapag kumuha ka ng isang baga at inilayo sa iba, mananatili itong mainit ilang sandali lang. Pagkaraan ng oras, unti-unting nawawala ang init nito. Mamamatay ang apoy. Ganon din po sa isang mananampalataya. Maari siyang manatiling inspired sa pamamagitan ng online sermons. Ngayon, maaring inspired ka at sa mga Christian videos na pinapanood mo. Ngunit kapag wala na or kapag wala siyang tunay na fellowship, accountability, service at pastoral care, ay maaring mamamatay ang apoy. Maaari siyang unti-unting lumamig. Kapag may tukso, wala siyang mapagsabihan. Kapag may problema, wala siyang kasama sa panalangin. Kapag mali ang kanyang desisyon, walang magtutuwid. Kapag may kaloob siyang dapat gamitin, wala siyang komunidad na mapaglingkuran. Mga kapatid, hindi tayo tinawag upang maging nag-iisang baga. Tinawag tayong magliyab kasama ang simbahan, kasama sa katawan ni Kristo. When people have been hurt by the church, mahalagang kilalanin na may mga taong lumayo sa church dahil nasaktan sila. Maaaring nakaranas sila ng judgment, hypocrisy, favoritism, manipulation, gossip o marites, abuse of authority or spiritual neglect. Hindi natin dapat maliitin ang kanilang sakit. Hindi natin basta sabihin kalimutan mo na lang. Ang church leader ay dapat maging accountable. Ang kasalanan ay dapat harapin. Ang pang-aabuso ay hindi dapat takpan. Ang mga nasaktan ay dapat pakinggan, mahalin, protektahan, tulungang gumaling. Ngunit ang mahalaga ring malaman ay ang pagkabigo ng tao ay hindi kabiguan ni Kristo. Ang maling ginawa ng church ay hindi nangangahulugang mali na ang plano ng Diyos para sa iglesia. Huwag nating hayaan ang sugat mula sa isang tao ang tuluyang maghiwalay sa atin sa buong katawan ni Kristo. Humingi ng tulong, maghanap ng isang ligtas, Bible-believing, church-centered, accountable local church. Ang healing ay maaring mangyari sa isang healthy Christian community. Narito po ang ating mga practical takeaways. Number 1, commit to Bible-believing local church. Kung kayo po ay nakikinig ngayon, maghanap po kayo ng isang tinatawag na Bible-believing local church. Ayan po ay gagawin po natin sa ibang parte ng ating devotion, or pwede niyo po akong tawagan kung ano itong mga Bible-believing local church. Huwag lamang maging occasional visitor, maghanap po ng isang iglesyang tapat sa Biblia. Malinaw sa Ebanghelyo, nakasentro kay Kristo Jesus at may healthy leadership. Ayan, yung mga naghahanap talaga ng simbahan. May mga simbahan talaga na nakasentro.
ang pananampalataya sa Panginoong Yesus. Move from watching to participating. Hindi lamang makinig, makipag-fellowship, kundi manalangin kasama ang iba. Dumalo sa mga Bible study. Kilalanin ang mga kapatid, maging bahagi ng buhay ng iglesia. Number 3, discover and use your spiritual gifts. Tanungin ang sarili, ano kaya ang kakayahang ibinigay sa akin ng Diyos? Saan ako maaring tumulong? Ano ang pangangailangan ng maaari kong tugunan? Magsimula sa maliit ngunit maging tapat. Number 4, allow yourself to be known. Huwag itago ang lahat. Magkaroon ng mapagkakatiwalaang mature Christian, pastor, mentor o small group na makakasama mo sa panalangin at accountability. Number 5, carry someone else's burden. Hindi lamang itanong, sino ang tutulong sa akin? Itanong din, sino ang maaari kong palakasin ngayon? Ikaw naman yung mag-share at ikaw yung magpalakas. Maaring may nangangailangan ng tawag, mensahe, panalangin, pagkain, pagdalaw o simpleng pakikinig. Dito po ay tinatanggap po natin ang mga prayer request po ninyo. Kahapon meron pong nag-message dito. Dalangin ko sa kanyang inaanak. Ang panalangin na humipo o hipuin ng Panginoong Diyos dahil nagiging na yung kanyang inaanak. Nagiging suwail na. Sabagay na naranasan din natin yan kung paano maging suwail. Parang tulad din po natin. Noong tayo ay lumapit sa Diyos at binago ng buhay natin sa Diyos, ay nagkaroon po ng katiwasayan ang buhay. At ito po, practice forgiveness and reconciliation. Dahil pamilya ang iglesia, magkakaroon ng pagkakataong tayo ay masasaktan, nakakasakit, patutong humingi po ng tawad, patutong magpatawad. Ayusin ang hindi pagkakaunawaan ayon sa paraan ni Kristo. Ganyan po yan. Kay pastor ka man, o yung pastor gusto nang umalis doon sa simbahan. Naghahanap ng ibang simbahan kasi maaring nagsawa na o sa paulit-ulit na kakulitan ng mga membro, ng mga council members o mga leaders. Yung pastor mismo gusto nang umalis. O kaya yung membro. Ganyan po yung sinasabing kaya kailangan po pinag-aaralan natin mabuti yung leadership para hindi po tayo magsawa at paano rin po tayo makakilos na maluwag. Hindi yung bawat kilos mo pinapansin, oh Brad, ba't ganyan ang suot mo? Sister, ba't ganyan yung damit mo hanggang lumalabas na yung kaluluwa? Yung mga ganun tipo, pati yung mananamit, pati yung pag-makeup, terno ng sapatos o damit, napapansin po yung mga yan. Magbahagi ng ebanghelyo, join the mission, suportahan ang ministry, tulungan ang mga bagong believers, mag-anyaya ng tao sa ating simbahan. Mahirap po mag-anyaya, sa totoo lang. Pero anyway, bahala na po ang Panginoon dyan. Ang Banal na Espiritu ang siyang pumapatnubay. Maging bahagi ng paggawa ng alagad or making disciples. Mga kapatid, tanungin po natin ang ating sarili. Church consumer lamang ba ako o aktibong bahagi ng katawan ni Kristo? Lagi ba akong nagtatanong kung anong makukuha ko? Ngunit hindi kung ano ang may bibigay ko. May local church ba akong kinabibilangan at pinaglilingkuran? May mga kapatid bang tunay na nakakakilala sa aking spiritual condition? May pastor o mature believer ba akong pinapahintulutang gumabay at magtuwid sa akin? Ginagamit ko ba ang aking mga spiritual gifts? May dinadala ba akong pasanin ng ibang tao? May sama ng loob ba akong kailangang bitawan? May church heart ba akong kailangang ipagkatiwala sa Diyos at harapin sa isang ligtas na biblikal na paraan? Ang church ay hindi po perpekto. Ngunit ito ang komunidad na pinili ni Kristo upang ipahayag ang kanyang ebanghelyo. Go and make disciple at ipakita ang kanyang pag-ibig sa mundo.
Ito po ang call to commitment. Marahil matagal ka nang nanonood ng Christian content, ngunit hindi ka patunay na nakakaugnay sa isang local church. Marahil dumadalo ka ngunit nanatili ka pa rin nakahiwalay. Marahil matagal ka ng believer ngunit hindi mo pa ginagamit ang iyong mga gifts or mga kaloob. Marahil nasaktan ka at natatakot ng magtiwala muli. Ang paanyaya ng Diyos ngayon ay huwag kang manatiling audience lamang. Maging bahagi ng katawan, maging kasama sa pamilyang, magmahal, maglingkod, magpatawad, magdala ng pasanin, at lumago kasama ang ibang mga tagasunod ni Kristo. Mga minamahal na kapatid, bago tayo magtapos, bago tayo maging bahagi ng iglesia, kailangan muna nating maging bahagi ng pamilya ng Diyos. Ito po ang aking salvation invitation sa bawat isa sa atin. Ang church attendance ay hindi nagliligtas. Ang baptism ay hindi parang upang kitain ang kaligtasan o ating magain yung ating kaligtasan. Ang ministry at mabubuting gawa ay hindi nakakapag-alis ng kasalanan. Tayong lahat ay nagkasala at nangangailangan ng tagapagligtas. Ngunit si Jesucristo ay namatay sa krus para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ang sino man magsisisi at sasampalataya sa Kanya ay patatawarin at tatanggap ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, hindi ka iniligtas ng pagiging isang relihiyoso. Si Kristo lamang ang nagliligtas. Maaari kang manalangin ng taimtim sa Panginoon at sabihin mo, Panginoong Jesus, inaamin kong ako ay makasalanan at hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Naniniwala akong namatay ka sa krus para sa aking mga kasalanan at muling nabuhay. Nagsisisi ako at nagtitiwala sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Patawarin mo ako, baguhin mo ang aking puso at tulungan mo akong sumunod sa iyo bilang bahagi ng iyong pamilya. Sa pangalan ni Jesus, yan po yung simpleng panalangin na iyong ipag-pray sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat muli, Panginoon, sa Iglesia ng Katawan ni Kristo, ang espiritual na pamilya ng mga mananampalataya. Salamat dahil hindi mo kami tinawag upang mamuhay, lumaban at lumago. Salamat dakilang Panginoon dahil hindi kami nag-iisa, sinasamahan mo kami. Patawarin mo kami kapag kami ay nagiging consumers lamang. Kami po ay iyong patawarin kapag gusto lang naming tumanggap ngunit ayaw naming magbigay. Patawarin mo kami kapag pinababayaan namin ang aming mga fellowship, accountability, paglilingkod at sama-samang pagsamba. Panginoon, ibalik mo ang mga lumayo sa iglesia. Pagalingin mo ang mga nasaktan ng maling salita, hypocrisy, spiritual abuse, kapabayaan at pagkabigo ng mga tao. Bigyan mo sila ng ligtas na komunidad, mabubuting pastor at mapagkatitiwala ang mga kapatid. Bigyan mo ng kababaang loob ang mga church leader. Tulungan mo silang maglingkod, hindi bilang mga naghahari, kundi bilang mga apostol na nagmamahal, nagpoprotekta at nangunguna sa pamamagitan ng magandang halimbawa. Ingatan mo ang bawat iglesia mula sa maling turo, pride, division, favoritism, scandal at spiritual compromise. Gawin mong sentro si Jesus, gawin mong pundasyon ang iyong salita, gawin mong lakas ng panalangin, gawin mong patutuo ang aming pag-ibig sa isa't isa. Tulungan mo ang bawat mananampalataya. Katuklasin at gamitin ang kanilang spiritual gift. Turuan mo kami magdala ng pasanin, magpatawad, magpalakas ng loob, magtuwid ng may pag-ibig at maglingkod ng walang paghahanap ng papuri. Palakasin mo ang mga mahihina. Aliwin mo ang mga nagdadalamhati. Ibalik mo ang mga naliligaw. Tulungan mo ang mga nag-iisa na makatagpo ng isang tunay na Christian family. Panginoon, gawin mo kami iglesia, hindi lamang mahusay sa programa, kundi tapat sa discipleship. Hindi lamang maraming audience, kundi maraming tunay na alagad. Hindi lamang aktibo sa gusali, kundi aktibo sa misyon sa komunidad. Gamitin mo ang Living Word web radio upang magpalakas ng mga mananampalataya at akayin sila sa online content, kundi sa mas malalim
hindi lamang sa online kundi sa mas malalim na relasyon kay Kristo at tapat na pagkikibahagi sa mga local church. Sa lahat ng aming ginagawa, si Jesus lamang ang aming itataas at iluluwalhati. Sa kanyang makapangyarihang pangalan, ito po ay ang aming dalangin. Maraming salamat naman sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Mga minamahal na kapatid, tagapakinig, maraming salamat sa iyong pagsama sa ating Living Word Web Radio episode 90. Tandaan natin, the church is not content. It is a covenant community. Ang iglesia ay hindi lamang pinapanood, ito ay pamilyang kinabibilangan, katawang pinaglilingkuran, komunidad na kasama nating lumago at hukbong kasama nating tumutupad sa misyon ni Kristo. Huwag lamang maging audience, maging bahagi ng katawan, huwag lamang tumanggap, maglingkod, huwag lamang dumalo, makibahagi. Ako pumuli ang inyong lingkod, Pastor DJ Amordi, at nagsasabing lumago kay Kristo, magmahal sa kanyang iglesia, at gamitin ang iyong buhay sa paggawa ng mga alagad. Ito ang Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. God bless you, and God bless your family, and God bless your local church. Maraming salamat. Okay, mga minamahal na kapatid, dako naman tayo sa ating pagbati sa ating mga kaibigan po natin. Maraming salamat kay Sir Jake, Sir Aga, sa iyong walang sawang pag-antabay at higit sa lahat ay pakikisama. Nasa episode 90 na po tayo. So matagal-tagal na rin po tayong magkakasama. So purihin po ang Panginoon. God is good all the time. Alright. God is good. And of course, hello kay Ma'am. Ay, ito pala si Sister Sylvia Estrada. And of course kay Samsor Buddy, good morning po Buddy Pastor. Sabi ni Samsor Presado, magandang umaga. Yeah. And of course kay Pastor Nelson ng New River of Life Christian Fellowship Church, Dinalupihan, Bataan. At kay Nana Lydia diyan po sa Santo Tomas. And of course kay Iris May Butak, kay Ma'am Maripas, kay Ma'am Caroline, kay Pastor Manny Gadingan Nantes, yan, at kay Ma'am Edna Sombrito, kay Ma'am Alma Abawag, at kay Sister Dinaida Bilguera, yan, at gayon din kay Sister Rowena Sombrito, si Dinaida Bilguera, ayan, si Ma'am Dinaida Bilguera. At gayon din po kay Delia Bilguera Medrano. Magkaiba pala yung pangalan nyo pero parehas na Bilguera. And of course kay Sister Sol Dagman Tolete. Ayun, naka-join din. At kay Ma'am Juanji si Ote. Good morning din po sa inyo, Ma'am. At maraming salamat sa pag-join. At kay Ma'am Alma Abawag Arcibal, watching from USA. At kay Pastor Roman Dagdag ng The Solid Foundation Christian Church ng Manaring. Okay, kung malapit po kayo dyan, dumalo po kayo sa pananambahan nila every Sunday at makijoin po sa mga gawain. Maraming salamat mga minamahal kong kaibigan sa loob at sa labas ng ating GC. Umabot po tayo ng mahigit 200 na tagapakinig. Pero nalaglag na tayong iba, nagpaalam na. Ako po muli ang inyong kaibigan, Pastor DJ Amordi, dito po sa Living Word Web Radio, the voice of inspiration across the airwaves. Hanggang sa muli, at kung may time po kayo, bisitahin ang ating Facebook at mag-likes doon at pakishare na rin po ang ating link sa mga kaibigan natin. So praise the Lord, purihin ang Panginoon. Kita-kits po ulit tayo. Hindi nagbabago kailanman sa